What's up guys? Marami pong salamat sa pagsuporta dito sa aking YouTube channel at lalo tayo na-inspired sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. And last time, napag-usapan po natin yung 12 volts automotive relay na SPST, single pole, single throw na 5-pin relay. At for today's topic, pag-usapan naman po natin yung SPDT, single pole double throw na relay or change over relay na 5 pins. At by experience, isi-share ko sa inyo paano ito ma-identify at ano ang pagkakaiba ng dalawang klaseng relay na ito at paano nagkakaroon ng pagkalito sa dalawang relay na ito. Okay. At kung alam nyo na po ang ganitong bagay, ay hayaan nyo naman pong malaman nito ng iba at hayaan nyo naman po akong ibahagi ko sa iba yung aking nalalaman nang sa ganun ay makatulong din ako sa iba. Tulad ng dati, sharing is caring. Peace. So dito, meron tayong dalawang klase ng relay at itong dalawang relay na ito ay 12 volts automotive relay at itong isa ay SPST relay, single pole, single throw na relay na meron siyang 5 pins. At ito namang isa ay SPDT relay, single pole, double throw na relay or change over relay. Meron din siyang 5 pins. At last time, napag-usapan natin about sa relay at napag-usapan din natin yung ating SPST na relay. At kung hindi po pa napanood yan, ilalagay ko na lang yung link sa description box kung gusto mo itong mapanood. At para makasabay ka sa ating main topic, papaliwanag ko itong ating SPST na relay ng mabilisan. At itong ating SPST na relay ay meron siyang 5 pins. At kung makikita mo yung kanyang mga pins ay meron siyang mga numbers. At meron siyang numbers na 30, 85, 86 at 287. At ito po yan. At kung titignan mo yung kanyang housing, meron siyang circuit diagram. Tulad nito. At ito po yan. So, itong ating SPST relay na merong 5 pins, yung mga markings ng kanyang mga pins ay meron siya number 30. At itong number 30 ay ito ay diretso papunta sa ating positive ng ating battery na merong fuse. Yung iba hindi naglalagay ng fuse, depende po yan, lalong-lalo na kung gusto mo talaga ng for safety. At itong 85-86 ay mga trigger lang po yan ng ating coil sa loob. Pwede itong maging negative, pwede itong maging positive. Basta importante, isa dyan ay positive-negative. Pwede po sila magkabaliktad. At dito po manggagaling ang ating switch sa 86 or sa 85. At itong ating 287 na ito ay ito po yung output. Ito po yung input, yung 30, at ito po yung output, 287. Ngayon, ito pong SPST relay na ito ay single pole, single throw. So, ibig sabihin, once na nag-trigger po yung ating magnetic coil sa loob, magbibigay po ng supply itong 30 dito sa 287. So, ito pong 287 na ito ay magkadikit lamang. Isang linya lang po yan. Kaya single pole, single throw. At dito po natin ilalagay yung ating positive na wire ng ating mga accessories. Stereo, fog lamp, or mga busina. At ganito po yung kanyang circuit diagram sa loob. Ito po yung trigger, 8586. Ito po yung 87. Ayan, nakikita nyo, magkadikit lang po. Ito yung number 30, yung ating in o yung ating supply. Once nag-trigger po yan, lilipat po yung contact dito sa 87. So, kaya po tinawag na single pole, single throw na relay. So ngayon, dito naman tayo sa ating main topic na SPDT relay, single pole double throw na relay or change over relay na merong 5 pins. At kung makikita nyo, yung kanyang mga pins ay meron mga markings yung kanyang mga pins na 30, 85, 86, 87A sa gitna, 87 sa taas. At ito po yon. At kung titignan nyo po yung kanyang circuit diagram dyan sa kanyang housing, at ito po yon. Kung mapapansin nyo, may pagkakaiba ng konti yung mga markings ng mga kanyang pins sa SPST relay. At may pagkakaiba din po yung kanyang circuit diagram
sa SPST na relay. At ngayon, papaliwanag natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng SPST na relay dito sa ating SPDT relay. At kung mapapansin nyo po yung ating circuit diagram ng ating SPDT relay, ay magkaiba po dito sa SPST relay. Ito po ang 86 at 85, yung trigger ng ating coil. Ito yung ating coil. Ito yung ating common, yung ating supply. Ito yung in. Ito yung 87A at isang 87. Ito po yung ating out. Papunta po sa ating mga load. Ito, kung mapapansin nyo po yung number 30, ito yung ating in, ay nakakonekta siya agad dito sa ating 87A. Ito po ay hindi pa po na-energize yung ating coil sa loob. So, once na-energize po yung coil natin sa loob, lilipat po yung contact papunta dito sa isang 87. Kaya po tinawag na single pole, double throw na relay or change over relay. Ito pong relay na ito ay meron siyang dalawang contact na normally close at itong isang contact ay normally open. Normally close kasi hindi pa po na-energize yung kanyang coil, so nananatili siyang sarado dito sa 87A. Normally open, hindi pa po na-energize yung ating coil, kaya normal siyang naka-open. So once na-energize yung ating coil, itong ating NC ay lilipat dito sa normally open. So, magko-close naman po itong ating normally open. At itong ating 87A ay mag-o-open. Mawawala po ng contact yan. So, lipat-lipat lang po yung kanyang contact, parang yung ating halo switch lamang. At sa susunod, pagkukumpara natin yan, explain natin yan, yung pagkakapareho nitong ating SPDT relay sa ating halo switch. Comment down below! So, yun nga po. Once na hindi pa po na-energize yung ating coil, itong number 30 ay nakakonekta dito sa ating 87A. Once na na-energize yung ating coil, lilipat yung contact dito sa 87. So, normally close at normally open. Itong ating SPDT relay. Ito namang ating SPST relay ay meron lang siyang normally open. Normally open, nananatili siyang naka-open yung kanyang contact once na hindi pa na-energize yung kanyang coil sa loob. Na hindi katulad nito. Dalawa po yung contact. Kaya tinawag siyang SPDT relay. Single pole, double throw na relay. SPST relay, single pole, single throw na relay. Dahil isa lang po yung pupuntahan niyang contact. Itong 287 at magkalinya lang po yan. So, ngayon, naipaliwanag na po natin ang pagkakaibahan nitong ating SPST relay at SPDT relay. Makikita nyo po ang kanilang circuit diagram. Magkaiba po sila. Ganito po ang SPDT relay, ganito po ang SPST relay. Pagdating naman sa mga markings ng mga pins, dito po sa SPDT relay ay merong 87A. Dito po wala. So, madali nyo na lang pong ma-identify yan kung ano ang SPDT relay at SPST relay. But wait a minute, kapeng mainit. Check this out. So, meron tayong tatlong relay dito. At pansinin nyo, lahat ng relay na yan ay merong 87A sa gitna. So, ibig sabihin po ba niyan, lahat niyan ay SPDT relay? At tignan naman po natin sa kanyang mga diagram. So, ayan. Ito pong isa. Ito po yung ating SPDT relay na katulad nito. At itong isa ay SPST na relay. At ito po yan. At ito namang isa ay katulad ng circuit diagram ng ating SPST relay. So ito, hindi ko maintindihan kung anong klaseng diagram to. Pero katulad lang siya ng ating SPST relay. At ito po yan. Hindi po lahat ng may 87A ay SPDT relay. Ngayon, itetest natin itong tatlong relay na ito. Kung SPST relay nga siya or SPDT relay. Uunahin natin itong ating naging sample na SPST relay. At ito po yun. Ito po yung kanyang circuit diagram. Ngayon, dito sa number 30,
at isang 87A, wala po. Wala. So, ibig sabihin, ito ay legit SPST relay. At dito naman tayo sa naging sample natin na SPDT relay. At ito po ang kanyang circuit diagram. Ngayon, titignan naman natin kung talagang SPDT relay nga siya. Number 30 at 87A. So, meron po siyang connection. Number 87, wala. So, legit po itong SPDT relay. Ngayon, dito naman tayo sa isang relay na yung kanyang circuit diagram ay ito po at magkatulad sila ng SPST relay. Titignan natin kung SPDT relay nga to or SPST relay. Pero meron siyang 87A. Okay? Number 30, tumunog. May connection. 87, wala. So, ibig sabihin, 87A at 30 magkong-connection. So, ibig sabihin, ito po ay SPDT relay. Pero, hindi po sila magkatulad ng circuit diagram tulad nitong isang SPDT relay. So, ibig sabihin, hindi porke may 87A ay SPDT relay na po siya. At hindi po ibig sabihin, may circuit na diagram na ganito, SPST relay na po siya. So, ito po yung dahilan bakit ko ginawa ganitong klaseng vlog. At dahil naghanap ako ng SPDT relay or changeover relay, ito po ang mga in-offer sa akin. Dahil napansin ko, 3 pong iba-ibang klaseng relay ang binibigay sa akin, binili ko na po ito. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay alam ang ganitong klaseng relay. Hindi ko naman po sinasabi magaling ako at hindi ito isang paninira. Ang ginagawa ko lang po ay sineshare ko sa inyo, binabahagi ko sa inyo kung ano yung naging experience ko pagdating sa mga ganitong bagay. Na katulad ko ay baguhan pa lamang pagdating sa mga ganitong bagay, pero dahil pinag-aralan ko ay sineshare ko naman po sa inyo para maging aware din po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gagamit or pibili po kayo ng ganitong mga klaseng bagay. Ano pong masasabi nyo sa circuit diagram na ito? Pero ito po ay SPDT relay na 5 pins. Comment down below. Take note, kung tutusin lang po, itong ating SPST relay at SPDT relay na 5 pins ay halos magkapareho lang po. Ang pagkakaiba lang po talaga nila, itong ating SPDT relay ay magkahiwalay ang contact ng kanyang dalawang output. Ito po yung output 1, 87A at 87 ang output 2. Parang dito po sa circuit diagram na lagi pong magkadikit itong ating 30, itong ating common sa 87A. At kung meron pong supply itong ating 30, normal po na magkakaroon din ng supply itong ating output 1 na 87A. At kapag na-energize po yung ating coil sa loob na nakatanggap ng negative positive, yung ating relay, bibitaw po yung 87A sa 30, lilipat po yung connection papunta dito sa ating output 2 na 87. So, parang meron kang option 1 at option 2. Marami pong pwedeng paggamitan itong ating 5-pin SPDT relay tulad ng ating 5-pin SPST relay na kung saan itong dalawang ito ay pwede rin pong gamitin sa ating mga malalakas na busina at ginagamit po itong ating SPDT relay ng karamihan para sa ating mga auxiliary lamp or mini driving lights na merong high and low. Depende po yan sa setup na gusto mo kung paano yung switching ng iyong mga ilaw. And speaking of auxiliary lamp or mini driving light, ay yan po ang gagawin nating next vlog. Pero until now, pinag-iisipan ko pa po, pinag-aaralan ko pa kung anong klaseng setup ang gagawin ko para sa aking mga mini driving light na mayroong high and low. Dahil bago ko pa po gawin ang mga tutorial na ito or mga video ito, mga halo switch, mga relay, ay meron na po akong ginawang video or isang DIY project na isang kakaibang switch box para sa aking motor. At yan po ay i-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo. At iilan lang po yan sa aking mga kakaibang DIY project sa aking motor. At abangan nyo po yan bago natin pag-usapan or gawin yung ating
wiring diagram para sa ating mini driving light. At sana naipaliwanag ko po ng maayos at sana ay naiintindihan nyo po. At kung meron po kayo natutunan sa bidyong ito, huwag nyo pong kalimutang like, share, and subscribe para mas lalo po tayong ma-inspired sa paggawa ng ganitong mga klaseng video. Maraming pong salamat sa panunod. God bless po. Keep safe. Don't spread hate. Spread love. See you on the next vlog. Peace. Bye-bye.